Hi guys, ito yung nangyaring earthquake noong July of 2022 sa amin sa Ilocos. At marami pong nasirang mga bahay at sa mga buildings, most especially po yung Bantay Bell Tower sa Ilocos Sur. At tignan naman ninyo yung bahay namin guys, talagang yumuyug-yug siya at wala pang isang taon na napatayo namin siya that time. Kaya ngayon, ito na po yung bahay namin. Oh my God! Detalye ko na kung bakit ano yung ginagawa namin ngayon. Hello guys! Welcome back to our channel! How are you, anak ko? Are you okay? Yeah. Okay, love you! Say bye-bye! Hello! So ayan, may nag-comment kahapon. Ang sabi niya is, palagyan niyo po ng bubong yung rooftop niyo kasi po habang matagal po yan na nabibilad sa araw at uulanan magkakaroon ng crack ang mga semento at doon dada ng water. Papasok sa mga wiring nyo at magsisimula ng masira yung mga poste ng dahan-dahan. Gawa ng kakalawangin na ang mga bakal. Sa umpisa po, di po nyo mararamdaman yan, okay pa po. Pero magulat po kayo bakit nagtatagas na sa mga gilid ng bahay nyo at pati wiring nababasa na po. And ganyan nangyari sa building na paupahan ng pamilya ng asawa ko. Open lang yung rooftop. Ayun, kinalawang yung mga bakal kasi nang umuulan, nasuot yung water sa semento kahit po may nilagay ng waterproofing, ganun pa din. So, ayan, tamang-tama si ate. So, ayan, I'm just gonna share you something guys. So, nakita ninyo, magtanong ako last time sa mga nangingitim-itim sa ceiling namin. So, ayan, kasi nga po, nung umulan nga, nagtatagas po yung mga tubig. So, ito na siya guys. So, tama yung sinabi ni ate guys. So, we're on the process of renovating our house kahit 2 years pa lang siya, sadly. But, yeah! This is it guys. Ayan, ipapasyal ko kayo sa labas po ng aming bahay kasi ngayon po yung unang araw po ng pagtatrabaho nila para i-fix po yung mga damages po ng aming bahay. Thankfully nga guys, hindi po bumagsak yung bahay namin na nagkaroon tayo ng lindol dito sa Ilocos ng 7.3 magnitude. Kasi nga po, kagagawa lang po yung bahay namin that time. Nagkaroon lang po kami ng mga konting cracks which I think is normal kasi nga po, kagagawa lang po yung bahay namin. And to think na ang dami pong nasirang bahay at mga establishment dito sa amin. So ito po yung surroundings po ng bahay namin. Sa mga nagtatanong po ay hindi po sa amin po yung mga sakahan po sa harapan namin. Pero ito yung side po is hopefully mabibili na namin soon. As you can see po, yung walls po namin is rainbow type po siya. Well, rainbow colors po siya. Ayan nga guys. So yung ginagawa na nila ngayon is nag-waterproofing po sila. Last year po at nagkaroon po ng bagyo sa amin na mahigit po 1 buwan na umuulan lang daw, sabi ng ate ko, talagang baha po sila sa loob. Kung naalala po ninyo, may rooftop po kami at nagpupondo po ang tubig doon sa taas na yon at lahat po ng mga tubig na nga nanggaling sa rooftop ay sinusuong lahat ng mga kasulok-sulukan ng aming bahay. Kagaya nga ng sabi ni ate na nangyari sa building po ng kanyang in-laws. Kahit nga po nag-waterproofing daw po sila, talagang napasok po ng ulan ang kanilang building. At yun nga po yung nangyari sa amin. Kaya nga po nangitim-ngitim po sa first floor ng aming ceiling. Pero sabi ng contractor namin ngayon, parang hindi po daw sila nag-waterproofing po nung nag-paint po sila sa aming bahay. Which I cannot assure you or I cannot guarantee you if he is right or wrong. Kasi wala naman ako dati. So I cannot deny nor confirm it. Pero ngayon, mag-waterproofing na po sila. At ang gagawin na namin ngayon is lalagyan na namin ng bubong po ang aming rooftop. Para hopefully ma-fix po yung problem natin ng paglilik po ng tubig pag umuulan po. Kasi pag hindi naman po umuulan, okay naman po yung bahay namin. Kasi akala namin before, so ayan, i-make over natin yung ating bahay. Lalagyan din natin ng bagong kulay yung aming exterior. So hindi na po siya white. And abangan natin sa susunod na kabanata kung ano yung napili namin. At sa loob naman, i-reinforce nila yung mga poste just to make sure na okay naman siya. Kasi wala na din namang cracks po sa aming mga floors. At ang kwarto sa baba is tatanggalin na namin para po yung buong first floor is our living room, our kitchen, and our dining area na lang. Para mas malawak din po yung gagalawan namin sa first floor.
Of course, i-fix din nila yung mga doors, mga ceilings namin, at pipintahin din natin po ng bagong pintura yung interior ng aming bahay. So, talagang parang total makeover na naman yung gagawin namin sa aming bahay, which is okay. So, pipintahan din nila ulit yung mga walls ng aming fence. At saka, hi sa kambing, hello! So, ito po yung bahay namin. So, buong-buo pa na naman po siya. Kailangan lang po talagang i-fix po yung naging problema na. Say hi to our dogs. They are so cute. Yan po yung isang naging rason po kung bakit po mahaba po yung front yard namin is para po safe ang aming mga aso and of course ang aming mga anak. At ito po yung bahay ng aking mga magulang. Yan po yung tambayan natin almost all the time dati nung wala pa yung store namin. At yun po yung bahay nila which is kailangan na din pong pinturahan. Pero unahin muna namin yung aming bahay. Guys, kung ako sa inyo, kung magpapatayo ko ng bahay, magpatayo po kayo ng simple at talagang gusto ninyo. Kasi kung ako, hindi ko na po uulitin na magpatayo ng malaking bahay kasi pag mag-fix ka or mag-renovate ka ng bahay, para ka na rin magpapatayo ulit ng bagong bahay. Pero okay lang naman kasi yung pagkakaroon ng bahay is parang lifetime maintenance na rin yan. Pero we cannot wait to show you yung magiging result ng aming renovation and eventually we'll be able to make this house like really our home now. Anyways, you guys have a nice day and I love you all. You guys take care. O, diba? We still love our house. Bye-bye.